Safe ba ang mga spacer? Yan ang pinaka-importante, huwag nyo kakalimutan guys. Ano sayad pare? Yung suwabe. Yung sa akin nga, 4-inch ang spacer. Hanggang ngayon, buo pa rin, diba? Tuwang ba pare, sakto? Ayos! Sakto, half-centric nga. What's up mga kapwa? Unang upgrade natin dito sa Ranger Raptor natin. Lalagyan natin siya ng wheel spacer. Ngayon, sobrang daming nagtatanong din, safe ba o hindi ang mga wheel spacers? It always depends sa brand na gagamitin mo at saka kung paano mo ikakabit. So dapat proper nyo ikakabit yung mga wheel spacers para maiwasan natin yung pagluwag ng tornilyo at pagkatanggal ng mga gulong nyo. Ah, kita? Ay, pinasok ko na. Kitang-kita pala yung bulsang walang laman. So ngayon, kakabitan natin siya ng wheel spacer. And by the way guys, yung kinuha ko na wheel spacer, ang brand niya, Mr. Offset, 35mm to. Ngayon, kung pag-uusapan naman natin yung about sa wheel offset, ibang usapan yung pag-usapan natin sa mga susunod. Malamang marami magko-comment dyan. Ang wheel offset, hindi nangangahulugan na kumot negative offset ay automatic na lalabas yan. Minsan, kahit positive offset pa, lumalabas na talaga to dito sa fender. So, hindi kailangan negative lagi ha. Pwede kayo magbaba. Ang offset nito, di umano, itong Ranger Raptor, ang offset ng mags nito ay positive 55. Pag nagkabit ka ng katulad nito na 35mm, mababawasan yung 55. Magiging positive 20. Titingnan natin kung lalabas siya or almost papantay na siya dito sa pinakang fender natin. So yun yung aim ko, lumabas lang ng konting-konti o kaya naman ay halos pumantay na dito. Umabot tong apat na to ng 11.8. Tong apat na to, Mr. Offset to kasi maraming nagre-recommend nito at ang dami ko rin napapanood. May mga napagtunungan na rin ako nito na ito talaga yung ginagamit nila. At ang pinaka-importante pa dito, naka-hub-centric to. Nakasentro to dun sa mismong hub sa pagkakabitan ng gulong mo. Sa ganung pamamaraan, may iwasan natin yung vibration kapag tumatakbo tayo ng high speed. Actually, yung sa akin, yung Civic ko, meron siyang taltal dati. Pero ngayon, nawala. Somehow, gumit na yung pinakang center ng hub at saka ng mags. Tsambahan lang yon. Pag tumatakbo ng high speeds, wala siyang vibration. Tsamba yon. Pero dapat, kapag gigit kayo nito, yung naka-hub centric. Next time, pag-uusapan din natin yung kahalagahan kasi ngayon, kailangan mabilisan lang tayo. Ito yung magiging stock form nitong Ranger Raptor natin. Tingnan natin kung mas magkakaroon siya ng tindig. Same angle, katulad niyan. So far naman, ang ganda naman talaga ng fitment. Hindi siya pasok na pasok. Kita nyo siguro yan dyan sa gitna. Hindi siya pasok na pasok. Kaya ngayon, ang tinansya ko ay itong 35mm. Tingnan natin kung sasapat. Kasi ayokong gumamit ng masyadong makapal spacer. Kasi nga, alam nyo, parang may trust issues din ako kapag masyadong makapal na yung spacer natin. Masyado na mapupersa. Yung mga bagay-bagay na pag-uusapan natin ng in-depth sa mga susunod na video. Stock tindig ng Ranger Raptor, tinan nyo kung maganda. Okay na ba yung ganyang fitment? Magpapalit pa ba kayo? Tama-tama rin to para sa mga tropa natin na can decide kung mag-offset pa ba sila, bibili pa ba sila nito or hindi na. Kasi nasa around 12K, almost 12K. Para dyan, tingnan natin kung mas gaganda. 2 pairs kasi to. 1, 2, 3, 4. Kung mag-comment kayo kung gumagamit kayo nito, ano yung spacer na ginagamit nyo dyan sa comment section. Kasi 35mm, ito yung nakikita ko na sasapat na para lumabas ng konti yung mags natin. Parang gusto kong mag-explore. Maybe mas gumanda ang tindig kapag gumamit tayo nito, makikita nyo kung mas maganda, di ba? Papakabit ko na lang yan. Alam nyo naman, kayang-kaya nating ikabit yan kapag imamano-mano natin. Pero syempre, mas mabilis yan kung may lifter. Wala naman tayong lifter. So, ipapakabit na lang natin. May kasama na rin yung mga nuts na gagamitin mo para dun sa original mo na stud. Tapos yung mismong lug nuts mo naman na original, yun na ikakabit mo ngayon dito kapag tinanggal mo na to. So titingnan natin kung mapa-plug and play ba to kasi hindi ko pa rin alam at wala pa akong nakikitang gumagawa nito na naka-Ranger Raptor na nagkabit ng 35mm or 50mm. Actually, ang una ko nasa isip nun, 50mm. Kaso bigla ko naisip na parang sobrang kapal naman kapag 50mm yung spacer. Sipin nyo ito 35mm to. Mas kakapal pa yan kapag nag 50mm ka. Tanggal ng gulong, lagay ito sa gitna, higpitan at i-torque tapos ibabalik na ulit yung gulong. Tingnan natin kung magtatabas tayo o hindi. Pero sana hindi tayo magtabas kasi mas masarap kung plug and play lang, wala kang tatabasin, wala kang i-adjust. The videographer. The wheel spacer. May tinawagan tayo kanina. Parehas lang sila ng presyo ng labor. Since pupunta din naman ako ngayon sa bandang Palos Baños, dito na lang ako dadaan sa bandang Los Baños. Dun sa Rapid Day. 1.5 siya. Para sa akin kasi, ang binayaran mo talaga dun ay yung lifter. Kasi kung wala kang lifter, kaya naman siya talaga. Kaso mahihirapan ka talaga. So, mas maganda talaga kung may lifter yung pagpapakabitan nyo para mas magawa nila ng mas maayos at mas mabilis.
Pero kung gusto nyo mag-insist na kayo pa rin yung magkakabit, then go, kayang-kaya nyo naman yun kasi hub-centric naman siya. Maliban na lang kung kailangan nyo magtabas ng mga dapat tabasin. Pero yung 1.5, not bad yun. Magandang presyo na yun doon. Sakto, wala masyado nagpapagawa. Tapos nandito din yung mga tropa. Tingnan natin yung sakto. Tuwak ba pare, sakto? Ayos! Sakto, half-centric nga. Swabe na yan pare. Shoutout nga pala sa mga tropa natin dito pare. Sa Rapid eh. To, classmate mo daw to oh. Classmate ni Franklin. Ayan, mga tropa. Shoutouts. Ayan siya guys. Ayan, gagarasahan pa ni tropa. Talaga na, may pagrasa pa. Yan ang dapat. Yo. Bumabali ng likod dyan. Safe pa yung stud, ano pare? Mas mahabang konti eh. Kita na eh oh. May labas na lalo. May spacer. At yung wala. Kitang-kita na guys. Ayan oh, labas na labas. Wala sayad pare? Yung suabe. Sayad. Malabo sumahid sa harap pare. Malayo yun. Wala din, wala. Silip. Wala. Swak pala yun, parang pwede pa yung 50mm dyan ah. Sakto lang sa fender oh. Halatang halata na pare pagka dito tinignan. Yun, nakakabit na. Yan ang pinaka-importante, huwag nyo kakalimutan guys. Ayos. Lumabas talaga ba? Lumabas. Nakabit na nila tropa at lumabas nga siya. Just the way I like it. Woohoo! Suabe. Isa kung papakabit kayo, try nyo dito sa may Rapid de Los Baños. Napakadaling hanapin. Tapos ang bilis nila tinira, parang wala pang 30 minutes. 4 yan. Suabe. Yun, sakto ano, dulo-dulo. Ibang-iba yung kanina. Iba natin din. Ayos ka ba dyan, sis? Ayos ba yung itsura? Hindi ko nakikita eh. Size yung dito. Oo. Okay guys, good news. Walang vibration. Low speeds or high speeds, walang vibration. Maganda talaga ang hub-centric. Ito yung unang pagkakataon na makikita ko siya kasi nung pinakabit ko to, dumaretso lang din ako sa loob. Hindi ko siya tinignan ng ganito rin yung view. Same angle, same view. Tinatin ko ng itsura. Ito reaction ko talaga. Tingnan mo naman. Mas naging macho nga siya. Suabe. Mas lumapad siya ha. Ganda ng fitment. Na-achieve ko talaga yung gusto kong looks na hinahanap ko dito sa Ranger Raptor natin. 35mm lang yan guys. Kung gusto nyo mas maging aggressive pa, pwede kayo mag 50mm. Imagine nyo na lang kapag 50mm, dagdagan nyo pa ng 20cm, yung labas na yan. Mas magiging aggressive pa yan. Saktong-sakto lang talaga yung fitment ng 35mm. Ito yung fender, tapos ito yung gulong. Yung sidewall na lang ang natatanaw ko eh. May siguro mga half cm na nakalabas na itong mismong contact patch niya sa ilalim. Tingin ko, kung magdagdag pa kayo ng spacers, mga 50mm, tingin ko talsikan na ng sobra-sobra yung mga dumi dyan. Syempre, may magtatanong pa rin. Safe ba ang mga spacer? Ang mabilisan, sobrang dami nang nagkabit ng spacer. Sobrang dami nang gumawa ng videos tungkol sa spacer. And lagi nilang sinasabi na safe yan as long as nakakabit mo ng tama. Tamang torque spec. Kasi kapag hindi nyo ginamitan ng torque wrench, ginamitan nyo lang ng impact o kaya kinamay nyo lang na hindi tama yung pagkakahigpit, hindi pantay-pantay, malaki talaga ang possibility na kumalas yan habang umaandar. Dito sa atin, marami pa rin nagdadoubt sa mga spacers pero sobrang dami nang gumamit niyan. Pa-offroad man, heavy na sakayan, matagal na gamitan, hindi pa rin naman natatanggal. So safe siya, especially kung gagamit kayo ng tamang brand. And by the way guys, hindi to sponsored ha.
Pero Mr. Offset yung nakakabit sa akin. Ang dami na rin nag-recommend niyan sa akin. Marami na rin ako napanood na Mr. Offset lang yung kinakabit nila. And so far, hindi sila nakakalagan. Para sa akin, magkabit kayo ng tamang brand at saka tamang torque ng gulong nyo. And wag nyo kakalimutan kapag pipili kayo ng spacers, yung naka-hub-centric. Mas okay yon kaysa dun sa hindi naka-hub-centric para maiwasan natin yung vibration or pag-alog para hindi mag-vibrate. Kasi nga, once na magkaroon niya ng clearance o kaya hindi pantay yung lapat, wala sa center ng hub nyo, kapag high speeds, umaalog-alog yan. Maybe minimal yung iba pero kapag hindi naka-hub-centric, mas mararamdaman mo yan. And so far, tinesting ko naman kahit high speeds, hindi naman siya umaalog. So yung chance na baka kumalag kasi nga nagbabibrate at lumuluwag ang mga tornilyo, hindi mangyayari kasi nga, hub-centric yung pinili natin. Ganun ka-importante yon. Okay guys, ito naman yung nasa harap. Tingnan nyo mabuti. Compare nyo dun sa dati, di ba? Mas labas na siya ngayon. As well as syempre, dun din sa likod. Ayan, mas kita nyo yung gilid dyan. Di ba? Pantay sa fender. Lampas lang ng konting-konti. Ang ganda talaga ng 35mm. Maybe kung gusto nyo mas aggressive, mag 50mm kayo. Try ko maglagay dyan sa baba. Kung gusto nyo ng ganito, ayan o. Saktong-sakto lang talaga yung fitment niya. Fender check. Safe na safe. Walang problema. Siyempre, hindi tayo papayag na walang side-by-side comparison. Yung nasa kaliwa yung modified, tapos yung nasa kanan naman yung all stock. Ginawa ko na rin yung best ko para makuha yung best possible angle. Nakakatuwa lang kasi kahit hindi ka na magpalit ng mugs na napakamahal-mahal, pwede mo nang ma-achieve yung ganyang klase ng tindi nang wala ka masyadong sinasakripisyo. Malamang marami pa rin magsasabi, mas okay na gumamit ng isang buong wheels kesa naman spacer. So itong video nito, ginawa ko talaga to syempre para sa mga katulad ko na nagwa-wonder na pwede na ba kahit spacer lang. Maganda talaga, new wheels o bagong mugs, mas maganda talaga yon. Mas safe pati yon kasi nga lesser yung moving parts, mas lesser yung binago mo, mas lesser din ang error. Kaya mag-alala, darating din tayo dyan sa mugs, isa-isa lang para syempre kapag gusto nyong gayahin o para sa mga tropa natin na can't decide kung magpapalit ba sila ng diretso na mugs o kaya naman spacer lang. And so far para sa akin guys ang laki ng price difference ng bagong mugs at spacer lang. Kasi itong spacer, mga nasa around 12,000 lang. Kapag magpapalit kayo ng mugs, mga nasa around 85,000, 90,000, 300,000. Yung mga TE. Ang laking gastos nun. Kung gusto nyo lang naman makuha yung fitment na ganyan, and personally ako, satisfied ako sa fitment na nakuha kasi saktong-sakto lang. And shoutout kay Sir Sherwin kasi sa kanya ko nakuha yung idea na 35mm is enough. Actually, 50mm talaga yung gusto ko. And napag-isip-isip ko din, sinukat ko yung 50mm, napakakapal na spacer, medyo nagduda rin ako. Though may mga nagsabi naman na kahit ganong kakapal, basta done properly, okay lang. Pero para sa akin, sa tingin ko, yung sweet spot ay 35 hanggang 50mm. Depende na lang sa inyo kung lalaparan nyo pa ng sobrang lapad. Depende pa rin sa inyo kung anong gagamitin nyo. Kasi may mga magko-comment pa rin dyan. Yung sa akin nga, 4-inch ang spacer. Hanggang ngayon, buo pa rin. Diba? Case to case basis. And kung safety ang concern nyo, it's a matter of maniniwala ba kayo o hindi. Kasi sobrang dami nang gumamit ng wheel spacers and so far, hindi naman sila nakakalagan. Depende rin sa brand kung maganda ba yung brand na gagamitin nyo kasi baka naman bibili kayo ng spacer tapos basta-basta na lang na brand, di ba? Sa mga tropa natin na naka-Ranger Raptor, di na kayo mahihirapan mag-decide. Ganyan tindigan lang, goods na. Gusto nyo maging aggressive pa ng konti, maybe pwede ang 50mm kaso baka sumayad na kayo. Mag-a-adjust lang kayo ng konti pero makukuha nyo yung stance na gusto nyo. Sapat na para sa akin yung ganyang klase ng tindigan. Guys, comment down ha kung ano yung magandang panaklob dito. Saan kaya tayo makapagpakabit ng maganda? Kasi ang gusto ko, yung natatanggal pa rin. Kasi in case na magkakarga tayo dyan ng mga motor, syempre kailangan masasagad natin hanggang dun sa dulo. Hindi po pwede yung may natitira dito na gantong part kasi hindi natin masasagad yung pinakang gulong niyan. Okay lang kung detachable. Comment down guys kasi hindi ko alam kung ano yung ikakabit ko dito. And saan magandang magpakabit? Ano ikakabit nyo? Wheel spacer o mugs? Mugs kung may budget kayo. Wheel spacer kung nagtitipid kayo. Anong gusto nyo sunod na ikabit natin dito para ma-testing din natin para sa mga can decide pa rin kung ano yung setup nila sa Ranger Raptor nila. Ayun sa mga hindi pa nakasubscribe, feel free na mag-subscribe kayo guys. Road to 500k na tayo. Road to 500k. At syempre, ito na yung final side-by-side comparison. Kahit siguro hindi ko nasabihin sa inyo kung alin ng alin, malalaman nyo pa rin. Magkaiba lang ng lighting pero halata pa rin. Next video natin, abangan nyo yung full review natin ng Ranger Raptor. Ang hirap i-edit. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.